Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating pong morning devotional. So sa umagang pong ito ay tayo po ipapangunahan ni Sister Daniela para sa kanyang devotional sa umagang ito. Pero bago po natin yan mapapakinggan, tayo po muna ay aawit ng ating pong inspiration song at susundan po yan ng opening prayer po ni Brother Ben. So yan po ang pagkasunod-sunod ng programa sa natin sa umagang ito. So tayo po ay umawit sa umagang. Ako'y lumuhod sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magang to. Kami po'y yung ginising muli. Kami po muli makikinig sa iyong salita sa pamagitan po ni ang aming speaker na si Camila. Sana po'y patnubayan niyo po siya. Bigyan po siya ng kagalingan. Thankful din po sa amin na nakikinig. Sana po'y may pa sa isip po namin ang iyong mga salita. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Mapagpalang umaga po sa ating lahat once again at nandito na po tayo na kung saan ay magtatalakay po tayo ng salita ng Panginoon at purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ang topic po natin sa umagang ito ay Pledge of Divine Power. So, ano po ba itong pinangako na banal na kapangyarihan ng Panginoon? So, atin po itong sasalaysayin at maunawaan. Sabi sa Acts 1 verse 8, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me
both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So itong pinangako ng Panginoon na ibibigay sa bayan niya ay itong kapangyarihan na kung saan ay lahat ng tao na gustong tumanggap ay makakatanggap nito. Na kung saan ito ang magiging witness ng Panginoon sa atin. So, on the day of Pentecost, the Infinite One revealed himself in power to the church. By his Holy Spirit, he descended from the heights of heaven as a rushing mighty wind to the room in which the disciples were assembled. So mapapansin natin ng panahon ng mga Pentecost ay ang walang hanggan ay ipinahayag ang kanyang sarili sa nakapangyarihan sa kanyang iglesia. Kung saan ang kanyang banal na espiritu ay ibinigay sa ito ay bumaba mula sa kaitaasan ng langit at bilang isang rumaragasang malakas na hangin patungo sa silid ng kung saan ay doon na nagtitipon ng mga alagad. So, kagaya sa panahon na yun, ay maibibigay din ng Panginoon ngayon sa atin itong pangako niya na banal na espiritu. Dahil kung tayo ay hihingi, ay tayo kanyang ay bibigyan. Words of penitence and confession of sin were mingled with songs of praise for sins forgiven. Words of thanksgiving and of prophecy were heard. All heaven was bending low to behold and adore the wisdom of much less incomprehensible love. So, mapapansin natin itong salita ng pagsisisi at yung pagtatapat ng kasalanan. Ito ay hinaluan ng mga pag-aawit na papuri dahil sa kapatawaran ng kasalanan. So, ang mga salita ng pasasalamat ay at ng mga propesya ay narinig. Kaya ang buong langit po ay yumuko sa upang pagmasdan at sambahin ang karunungan ng walang kapantay o hindi maipaliwanag na pag-ibig ng Diyos. So, kung mapapansin natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay binigay sa atin, hindi natin ma-explain, hindi natin maunawaan. Ngunit kapag ito ay ating masubukan at ating matikman, ay dito natin makikita na napakabuti niya. At ito nga ay ibibigay kung ito ay yung tatanggapin. The apostles and disciples were lost in wonder and exclaimed, "Herein is love." They grasped the imparted gift. Their hearts were surcharged with a benevolence so full, so deep, so far-reaching, that it impelled them to go to the ends of the earth, testifying, "God forbid that we should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ." They were filled with an intense longing to add to the church such as should be saved. So, mapapansin din natin dito na ang puso ng mga disipulo noon ay napuno ng kabutihang loob, na kung saan ito ay napakalalim or napakalayo na nag-udyok sa kanilang mga puso na pumunta sa mga dulo ng mundo at nagpatotoo dito. So kung tayo rin, kapag tayo ay nakasubok na sa ganitong pag-ibig at syempre kung meron ka, ibibahagi mo ito sa mga taong wala pa nito. Kaya nawa po, bilang bayan ng Diyos ay dapat makaramdam po tayo ng pag-ibig na ito. Kasi totally binigay na ng Panginoon ang lahat sa atin. Ang atin lang, ano ang ating gagawin at paano natin ito gagamitin, lalo na sa kaluwalhatian niya. So bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na kung saan ay ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang representante na upang maging banal ang kanyang bayan. So they were filled with an intense longing to add to the church such as should be saved. Kung saan mapupuno tayo, kung tayo ay hihingi at bibigyan niya tayo, mapupuno tayo ng matinding pananabik na idadagdag sa simbahan ang dapat na iligtas. Kung meron tayong espiritu ni Kristo, tayo ay atin itong ibabahagi at madadagdagan ng kanyang bayan na maliligtas. Sabi pa, as the disciples went forth to proclaim the gospel, filled with the power of the Spirit, so God's servants are to go forth today. All around us are filled, unite unto the harvest. So, ang mga disipulo noon ay
nung ibinahagi nila ang ebanghelyo, ay napuspusan sila at napuno sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu na kung saan ang bayan ng Diyos o ang kanyang mga tagasunod ay pumupunta sa iba't ibang lugar upang ito'y ibahagi. At sabi pa dito, these fields are to be reaped. We are to take up the work filled with an unselfish desire to give the message of mercy to those who are in the darkness of error and unbelief. God will move on the hearts of believers to carry forward His work to the regions beyond. So kapag tayo ay nakatikim na ng pag-ibig ng Panginoon at napupuspusan na tayo ng kanyang banal na espiritu, hindi na po tayo mapakali na ibigay at ibahagi yung alam nating katotohanan, kung ano yung liwanag na ating nalaman, dadalhin po tayo ng Panginoon na kung saan doon yung pribileyo na ating ibahagi ito. Na yung puso natin parang nasasabik tayong ibahagi ito. At ang Panginoon ay ihahanda niya yung mga puso ng mga tao upang ating mataniman ng mga katotohanan at upang ito'y makaani din ng mga mabubuting bunga na ikaluwalhati sa Kanya. The Lord God is bound by an eternal pledge to supply power and grace to everyone who is sanctified through obedience to the truth. Jesus Christ, to whom is given all power in heaven and on earth, unites in sympathy with his instrumentalities the earnest souls who day by day partake of the living bread, which cometh down from heaven. The church on earth, united with the church in heaven. Mapapansin din natin dito na ang Panginoon po ay nagbigay ng walang hanggang pangako na kanyang isusupply ang kapangyarihan ng biyaya sa bawat isa upang ito'y mapabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. So si Kristo po ay nagbigay na sa atin ng kapangyarihan mula sa langit at upang tayo ay magkaisa sa sempatiya at mga pagpapala at mga talento na may tapat para maibahagi natin sa mga tapat na kaluluwa araw-araw. Tayo ay kabahagi ng buhay na tinapay na mula sa langit. Kung atin itong tinitikman mga kapatid, kung atin itong kinakain araw-araw, mga daily mana natin, atin din itong maibabahagi sa iba. At kung anong meron tayo, yun po ang lumalabas sa ating mga bibig at ito po ay magiging habit natin. So kinakailangan ang kanyang iglesia dito sa lupa ay maging magkaisa doon sa iglesia ng langit na kung saan ang lahat ng bagay na ito, ang lahat ng gawain na ito ay magtatapos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ang lahat ay magwawagi nga. So mga kapatid, sa umagang ito nawa ay ating maintindihan na ang kanyang pagpapala ay walang unlimited po ito. At kung ibinigay nga ng Ama sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, how much more ibibigay din niya ang kanyang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Na mas atin po itong panampalatayahin at isabuhay yung mga paalala niya dahil itong salita ng Panginoon na ating binibigkas sa umagang ito po yung kanyang banal na espiritu na kung saan dinidiktahan niya lamang po tayo. At kung ano ang sasabihin natin, kailangan lamang po nating tayo ay magpagamit sa kanyang banal na gawain upang mahiging isa tayong liwanag sa mundong ito. At sa umaga na din pong ito na ating narinig ito, nawa ay hindi natin ito ilalabas sa kabilang tenga na kung saan ang banal na espiritu po ang mangunguna sa atin sa araw-araw. So ang pangako ng Panginoon ay walang hanggan. Atin po itong makakamtan kung tayo ay willing na sumunod at tayo po ay kanyang pababanalin sa pamamagitan ng kanyang salita. So maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po.
Tayo po'y manalangin. Amang banal, sa karayaan ng mga langit, purihin ang pangalan mo. Sa umagang ito, maraming salamat o Diyos sa mga salita na inyo pong pinarinig sa amin na ito'y nagbibigay sa paalala patungkol sa inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Puspusan niyo po kami ng pagpapala upang magawa namin yung mga bagay na naayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang aming mga gawain at lahat ng mga pag-iisip at ang mga salita, mga gawa ay naaayon sa inyong harapan. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin ko po na nawa ay gabayan niyo po kami sa umagang ito at ang mga nakakarinig ng programang ito, Panginoon, ikaw ang nakakaalam sa kanilang mga puso't isipan at maging gabayan po ito sa pang-araw-araw namin. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na inyong pinagkaloob sa amin, buhay at lakas na aming nakakamit araw-araw. Salamat sa pagdinig ng aming mga dalangin, patawad sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo po nga pagsama po sa amin sa umagang ito. At nawa, kami po kayong iniimbitahan sa aming po nga mga online service sa tipong evening devotional sa gabi, sa ganap na alas 6 at sa umaga naman po sa tipong morning devotional. So muli, magandang umaga po sa ating lahat.